Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang pagsangkit sa diabetes type 2, ang lihim na hindi sasabihin sa iyong doktor. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo, mula sa aking 35 taong karanasan, ang mga susingsalik at napakabisang paraan upang makontrol ang sakit na diabetes type 2. Ang tamang pagunawa sa kalikasan ng diabetes type 2 ay hindi lamang ang unang hakbang, kundi ito ang pundasyon at matibay na batayan upang malutas natin ang problema ng diabetes ng lubusan at pangmatagalan. Kaya, ang unang bagay na kailangan nating maunawaan ay ito, lubos itong kaiba sa diabetes type 1. Ang diabetes type 1 ay isang kondisyon kung saan kulang ang insulin sa katawan at kadalasan ay dahil may problema ang ating pancreas. Ngunit ang diabetes type 2 ay isang sakit na naunay sa labis na insulin. Sa madaling salita, ang katawan ay gumagawa ng napakaraming insulin. Alam nating lahat na ang insulin ay isang mahalagang hormone na may tungkulin sa pag-regulate ng carbohydrate sa ating katawan. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang asukal sa dugo na makapasok sa mga cell. Kung ang asukal ay hindi makapasok sa mga cell, ito ay mananatili sa dugo at kailangan nating ilabas ito sa pamamagitan ng ihi. Kaya tinawag itong sakit sa asukal o diabetes. Kaya ano ang diabetes type 2? Ito ay ang sitwasyon kung saan sobra pa rin ang insulin, sobra pa rin ang asukal. Ngunit ang asukal ay hindi makapasok sa mga cell para magamit. Dahil dito, ang mga cell ay kulang sa enerhiya habang ang asukal naman ay labis sa dugo. Sa makatuwid, ang pagkontrol sa diabetes type 2 ay sa katunayan ang pagkontrol sa labis na hormone na ito. Para magawa ito, susuriin natin ang mapangunahing sanhi ng labis na insulin sa ating katawan. Kaya, ano ang ugat ng labis na insulin na nagdudulot ng diabetes type 2? Ang tumpak na pagtukoy sa sanhing pagtaas na insulin ay napakahalaga. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang dalawang pangunahing salik na makasamang lumiliha ng epekto na nagdudulot ng labis na insulin at ng sakit na diabetes type 2. Ang unang dahilan ay ang labis na iting pagkonsumo ng asukal. Ito ang pinakamaliwanag na salik. Ang pagkonsumo ng asukal at mga pagkaing mabilis mag-convert tulad ng pinrosesong starch ay direktang nagpapasigla sa paggawa ng insulin ng katawan. Ang pangalawa ay ang labis na dalas ng ating pagkain o ang pagkain ng napakaraming beses sa isang araw. Sa madaling paliwanag, ang salik na ito ay naugnay sa dalas ng ating pangunahing pagkain at merienda sa isang araw. Maraming nagsasabi, hindi naman ako kumakain ng marami. Kumakain akong simple at kaunti lang, ngunit madalas silang merienda at kumakain ng kung ano-ano sa bawat sandali. Sa bawat pagkakataon, maliit man o marami ang kinakain, ito ay nagpapasigla sa katawan na magpadalang signal para gumawa ng insulin. Kapag sinusuri natin ang kahalagahan ng dalawang salik na ito, alin ang mas mahalaga? Ibig sabihin, mas mahalaga ba ang paggamit ng maraming asukal o mas mahalaga ang pagkain ng maraming beses sa isang araw at labis na pagmerienda? Ang isang mahalagang punto na dapat bigyang diin ay ang pagkain ng napakadalas ay mas mahalagang sali na kailangan munang ayusin. Ang pagbabago ng ugali na ito ay magbibigay ng mas malaking resulta kumpara sa pagtuon lamang sa pagbabawas ng asukal. Kaya, ipinapaliwanag nito ang sitwasyon kung bakit may mga tao na kumakain pa rin ng asukal, matatamis na prutas at pinrosesong carbohydrates ngunit hindi nakakaroon ng diabetes. Ito ay dahil kumakain sila ng tamang oras at hindi nagmemerienda sa pagitan ng makainan. Samantalang, may matao naman na kumakain ng napakakaunti, minsan isang piraso ng sanas, minsan isang baso ng smoothie, tapos mamaya ay cereal, at pagkatapos ay isang basong gatas. Sa tanghalian, kumakain silang kanin,
o minsan gulay lang, ngunit pagkatapos ay kakain ulit ng prutas at ganito ang paulit-ulit na nangyayari sa isang araw. Dahil dito, kahit na kumakain silang kaunti, nakakaroon pa rin silang diabetes. Kaya, ang unang susi upang malutas ang problemang labis na insulin at diabetes type 2 ay ang pagbabawas ng dalas ng pagkain. Ito ang pinakamabisang paraan. Ang dahilan kung bakit mas malaki ang epekto ng pagbabawas ng dalas ng pagkain kaysa sa pagputol ng asukal ay dahil sa mekanismo ng paggana ng insulin. Kailangan nating maunawaan ang mekanismong ito. Ang patuloy na pagkain kahit maliliit na pagkain ay patuloy na nagpapataas ng insulin sa buong araw. At kapag ang insulin ay inilabas upang iproseso ang asukal sa ating dugo, ito ay nagpapababa ng blood sugar. Ang resulta nito ay mabilis na nakakaramdam ng gutom ang katawan na lumilikha ng isang siklo na nagtutulak sa atin na kumain pa ng kung ano-ano. Kaya, maraming tao ang hindi naman talaga kumakain ng marami, ngunit kailangan nilang kumain ng maraming beses sa isang araw. Sa makatuwid, ang pangunahing stratehiya dito ay kailangan nating sirain ang siklong ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng pagkain sa isang araw. Ano ang mga solusyon na gusto kong ibagi sa inyo? Una, babawasan natin ang bilang ng pangunahing pagkain sa 2 o kahit isa lamang sa isang araw. Ako mismo, sa mga abalang araw o kapag maraming pasyente ang kailangan kong konsultahin at gamutin, madalas akong kumakain ng isang beses lang sa isang araw at maksimum na sa akin ay 2 beses sa isang araw. Pangalawa, lubusan nating alisin ang ugali ng pagmemeryenda sa pagitan ng mga pangunahing pagkain. Maraming empleyado sa opisina ang naglalabas ng prutas para kainin ng 9 OM, tapos ng 4 PM ay bibili ulit sila ang merienda bago umuwi. Ang pag-alis na ugaling makmeryenda ay magiging napakabisang susi. Ngunit upang makamit ang pinakamahusay na resulta sa paggamot ng diabetes, kailangan nating tukuyin ang pangalawang susi, kailangan nating limitahan ang asukal, hindi lang ang pinrosesong asukal. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-aakala na hindi tayo kumakain ng matamis. Gayunpaman, upang epektibong makontrol ang insulin, kailangan nating tukuyin at limitahan ang lahat ng pagkain na mabilis mag-convert sa asukal sa katawan. Ibig sabihin, hindi lang basta matamis na pagkain o tulad ng soft drinks, energy drinks, o sobrang tamis na prutas ang tinatawag nating asukal. Kailangan nating malaman ang tipikal na listahan ng mga pagkain na itinuturing na asukal sa pamamaraang ito. Una, tinapay. Pangalawa, instant noodles. Pangatlo, ang labis na pagkain ng iba't ibang uri ng cereal. Pangapat, ang pagkain ng matatamis na kakanin tulad ng cookies o sponge cakes, birthday cakes, at iba pang uri ng baked goods. At siyempre, ang mga energy drinks para sa sports, fruit juices, alak, beer, popcorn, o potato chips. Ito ang mauri ng pagkain na naglalaman ng maraming pinrosesong carbohydrates na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa ating katawan. Ang madalas na pagkonsumo ng mga pagkain ito, kahit na hindi malinaw na matamis ang lasa, ay nagdudulot pa rin ng pagtaas at paglobo ng insulin na katulad ng pinrosesong asukal. Sa makatuwid, ang pag-unawa at pagbabawas ng manakatagong asukal na ito ay isang napakahalaga at kailangan na hakbang, at kapag pinagsama natin ito sa pagbabawas ng dalas ng pagkain, lilikha tayo ng superior na synergistic na lakas at isang komprehensibo at epektibong paraan upang gamutin ang diabetes. Kaya, sa video na ito, nilinaw ko ang 2 napakahalagang susing salik upang makontrol ang sakit na diabetes type 2. Ang pagbabawas ng dalas ng pagkain at ang paglimita sa mga pagkaing mabilis mag-convert sa asukal.
At ang pinakapangunahing punto na gusto kong ibahagi ay ang bisa ng pamamaraang ito ay magiging pinakamainam kapag pinagsama ng sabay-sabay ang dalawang pamamaraan. Ang pagbabawas ng dalas ng pagkain at ang pagbabawas ng lahat ng uri nga asukal o mga bagay na naunay sa asukal upang lumikha ng isang pinagsamang at makapangyarihang epekto. Maraming tao ang nagsasabi na kailangan kong kumain ng maraming beses sa isang araw kung kaunting pagkain lang ay kulang ako sa sustansya. Sabi ng nutrisyonis ko, kailangan kong kumain ng ganito at ganyan sa isang araw. Ito ay nakasalalay sa kung gaano ninyo naunawaan gaano kayo naghahanap ng kaalaman at kung aling pamamaraan ang sinusunod ninyo. Ngunit para sa pamamaraan ngang maluso na pamumuhay macrobiotics, lalo na sa mga karanasang ibinahagi ko sa inyo sa loob ngang maraming taon, lagi kong binibigyang diin ang isang bagay, ang pagkain ay kailangan nating kontrolin at kailangan nating lubos na limitahan. At ikukuwento ko sa inyo ang isang kuwento na lubos kong pinahalagahan at makabuluhan tungkol kay Buddha. Isang araw, si Buddha at ang kanyang disipulong bikhu ay namamalimos nang makasalubong nila ang isang magsasaka na may lubang takot na mukha. Sinabi niya, "Panginoon, ako ay labis na nagdurusa. Ang aking 10 baka ay tumakas, at ang aking mabukit ay sinira ng mapeste. Wala na akong matitira." Ngunit sa kabilang ng paalala at kalungkutan ng magsasaka, tiningnan siya ni Buddha ng may ngiti at sinabi sa kanyang mga disipulo, "Tingnan ninyo, mga bikhu, nakikita ba ninyo ang pagdurusang taong iyon? Dahil napakarami niyang baka na dapat alalahanin. At tandaan ninyong mabuti ito, upang makamit ang kapayapaan, kailangan muna nating bitawan ang baka na mahigpit nating tinali sa ating puso." Nang umalis ang magsasaka, bumaling si Buddha sa mga bikhu at sinabi, "Napakaswerte ninyo, wala kayong baka na mawawala." Ano ang kaugnayan ng kuwentong ito sa halimbawang ibinahagi ko kanina? Sa kuwento, ang mabaka ay simbolo ng mabagay na ating pinanghahawakan. At sa modernong panahon ngayon, ito ang ugali nating kumain ng tuloy-tuloy, ang takot nating magutom, ang pagkaadik natin sa matatamis, at ang pagkaadik natin sa mabilis na mapagkukunan ng enerhiya. At ang bawat merienda ay parang isang baka na idinadakdak natin sa ating buhay. At sa bawat pagkakataon na natatakot tayong magutom o mapagod, mahigpit nating idinadakdak ang isa pang baka. At tulad ng magsasaka, hindi na sila malaya. Sa umaga, iniisip nila kung ano ang kakainin. Sa tanghali, bago matapos ang trabaho, iniisip nila kung ano ang kakainin sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, iniisip nila kung anong dessert ang kakainin, at sa gabi, kailangan pa nilang kumain ng iba. Tapos sa weekend, saan mag-inuman, saan magbi-barbecue, saan kakain ng inihaw, saan magpipiknik, at ang katawan ay hindi kailanman nakakapagpahinga. Ang insulin at pancreas ay hindi rin nakakapagpahinga na nagre-resulta sa isang siklong pagkain, pagkapagod, kawalan ng balanse, at pagkakasakit. Kaya, ang susi upang mapagaling ang diabetes type 2 ay hindi ang pagdaragdag ng mabagay upang kontrolin, kundi para sa malusog na pamumuhay. Ito ay ang pagbitaw. Bitawan ang ugaling ng patuloy na pagkain upang ang katawan ay makaroon mapahinga, tulad ng pagpapakawala ng magsasaka ng kanyang baka sa bukit. Pangalawa, bitawan ang matatamis na pagkain, puting kanin, candy, soft drinks, at cakes upang ang pancreas ay hindi na kailangan pang gumawa ng labis na insulin. Kapag nangyari ito, ang katawan ay muling makakahanap ng balanse. Tulad ng isang monghe na wala ng baka na dapat alalahanin kaya siya ay nagiging malaya at payapa. At ang kuwentong ito ay ang mensahe na gusto kong iparating sa inyo. Upang mapagaling ang isang sakit, kailangan nating balikan kung bakit tayo nakasakit.
Kung naunawaan natin na ang sakit ay nakmula sa pagkain, kailangan nating ayusin ang ating dieta o kadalasan ang mga sakit na naunay sa metabolismo at diabetes ay sanhi nga ating sariling pagkain at pamumuhay. Kaya, ang dalawang susing salik na ibinahagi ko upang matanggal ang diabetes ay napakahalaga upang lubos at pangmatagalang matanggal ang sakit na ito. Susuriin ko ang iba pang sakit na naunay sa metabolismo, mga sakit na naunay sa presyon ng dugo, kolesterol at atay, bato at iba pang bahagi ng katawan sa isang napakadaling intindihin na paraan. At ang pinakamahalaga ay gagamitin natin ang mga natural na pamamaraan at walang gamot. Paalam at makita-kita tayo sa susunod na mga video.